Nabuo ang Jeremiah, would you believe, sa Jollibee Muñoz, second floor. Doon na tuluyang nabuo yan. Isa rin ako sa katulong diyan naghanap ng member. Nung nasunog yung bahay ng manager ng Jeremiah, nasunog pati yung mga contact numbers ng member. So ako lang ang nakakapagtabi. That Buti time, meron ka. kaya ko mag-memorize ng 300 numbers sa utak lang. Nagtataka sila, ba't walang tawag? Sabi ko, nasunog ang bahay ng manager niya. Etong second lead, hindi niya inaasahan na siya pala yung sisikat na wala yung isa. 24/7 piniplay yung nanginayang. So 1 week lang, sikat na sila. Si PB1, yung member ng Jeremiah, yun nga, isa sa pinagkakwentuhan niya. Akala nila yung namatay, yung lead singer. No, buhay na buhay po yung lead singer. Nasa Amerika. Napanood ko nga, nag-live siya. Gusto kong marinig ang kwento mo, Kakwentay. Gusto kong marinig ang payo mo, Kakwentay. So ito na, papakilala ko na sa inyo mga kumpay, si Padi Perdigardon. Yes, magandang buhay sa inyo mga kakwentay. Ito, si Padi. Isa. Ito, mabuti, hindi call Mayadman. Yan, Oo. Bicolano. Alam niyo, nakakatuwa kasi nung nakita kami sa bahay ng isa kong kumpare, si Brando Juan, na isa ring mahusay na songwriter at director din. So yun, doon kami nagkakwentuhan ni KJ, doon ko nalaman na isang lugar pala kami sa Bicol, yung Matnog, sa Sorsogon. Pero nagkikita na tayo sa Philscap. Oo. Nung nagkasama tayo sa Tito Dong, yun doon tayo doon ka rin pala. Yung para doon kami nagkalapitan ng loob ni Padi. Ibig sabihin kasi ng Padi sa Bicol is parang pare, bro. Pare, bro. Yan. Kailan ka nagsimula na matutong humawak ng gitara? Kailan ka natutong magsulat? May isa kaming kasama na barkada na nagigitara. So in-encourage sa kami lahat na mag-aral. Tapos trinay ko ngayon na mag-aral mag-gitara. Siyempre naman, nung parating yung birthday ko, tinatanong ako ng lola ko, the late Lourdes sa Panituan, kung ano yung gusto kong regalo. So sabi ko, Ima, yun natawag namin sa kanya na gitara na lang. So my first guitar is a classical, pinagmamalaki ko na Philippine-made Lumanog. Nung natuto na ako mag-gitara, Paano ka na natuto na gumawa ng sariling kanta? Eto. Mag-compose ng kanta? ito siguro magugulat kayo. Alam niyo ba yung nagturo sa akin sa songwriting? Gumawa ng mga viral song na narinig niyo ngayon. Gaya nung Bakit Nga Ba Mahal Kita, si Larry Hermoso, the late Larry Hermoso. Kasi ex-seminarian yun eh. So, siya yung nauna talaga marunong sa songwriting. Tinuruan niya ako, ginaid niya ako. Start muna kami religious song. So, dati, ang gulo ko pa magsulat eh. Di ba yung parang, di ba yung, hindi ka makatala, di ba may structure talaga. Hindi ko pa alam yung structure ng songwriting eh. Basta kung ano Tinuruan niya ako, sabi niya, dapat apat, start ka ng ganon. So ayun, start ako sa magsulat ng mga religious song. Yan, meron kami sinulat na kinakanta namin sa simbahan noon. Tapos siguro from 85 na yon hanggang 87, nangarap kami kasama ni Larry. Nasabi namin kailan kaya tayo maging part ng music industry. Yun na yun. Yun na yun. Pero hindi pa yun. Nag-choir uli kami, tapos kabusan pag Dreamland kasi napakahirap nung araw talaga eh. Hindi kasi kamukha ngayon na madali na mag-submit. Madali, Kasi di ba meron tayong social media, may Facebook na. Nung araw talaga hanapin mo saan at paano ba tayo magsisimula. So nagsimula kami 1991. So, tinatawagin kami noon Lako Boys. Hindi madali yung pagpasok sa tapos isa pa nga, di ba sinasabi ko, naglalako kami noon. Tapos minsan pag wala, di ba, pamasahe lang dala mo, banana Q tubig. Yun, totoo yun. Yung kinikwento ng iba na pag wala, tapos isipin mo, naka-attach case ka, kakainin mo lang banana. Yung pala laman na attach case, banana Q. Minsan may hopya no? Ang forma, tapos pagdating bukas ng attach case, Hindi yung pala banana Q. dati ang hirap kasi, iikutin mo yung mga label. Ang mga label dati, hindi naman agad kasi nag-entertain agad dyan eh. Meron naman talaga, di ba, na pagdating mo, di ba, na na-entertain ka, matsitsempohan mo yung mga in-house producer. Pero pinakamaganda talaga, that time, kung gusto mo makita talaga yung mga artist, pati yung mga producer, sa recording studio, isa na nga yung Greenhill Sound Studio. Diyan kami, nag-aabang kami dyan. During the 90s to 98, merong binuo din si Larry ng Jeremiah, siguro, alam niyo naman siguro, mga kakwempa, yung nanghihinayang. Yung binubuo po namin, isa rin ako sa katulong dyan naghanap ng member ni Larry kasi siya yung manager, siya din songwriter noon.
So ayun, hanggang sa mabuo yan. Nabuo ang Jeremiah, would you believe, sa Jollibee Muñoz, second floor. Doon na tuluyang nabuo yan. Yung Jollibee ngayon sa Muñoz dyan. Yan, matagal na yan. Ito. During the recording po niya, nandun ako. Actually, na-supervise ko rin yan. Anong taon yun? 98. 1998. Nung nire-record yan, nandun din ako. Then, sinupervise ko rin niya nung lumabas yung manager nila at producer. Sabi, ikaw muna magbantay. So, binantay ako. Tapos, yun, kinakanta yung chorus. Tapos, pagbalik ng producer-songwriter, siya uli. So, naging part ako ng grupong yan. Nung binubuo pa namin. Actually, 2 lead singer yan eh. It happens lang na nag-back out yung original singer. Yung second lead, yun, akala mo second lead pa yung nag-refer. Ano, pangalan nun? Si Olan Casaldo. Yung ba yung namaalam lang yun? Hindi. Iba yun? Si PB1, yung member ng Jeremiah. Yun nga, isa sa pinagkakwentuhan niya. Akala nila yung namatay, yung lead singer. No. Buhay na buhay po yung lead singer. Nasa Amerika. Napanood ko nga, nag-live siya. Napanood ko yung nag-live siya na sabi niya, buhay na buhay pa ako. Sabi. Pero napakabait na. Wala akong masabi sa member ng Jeremiah na yan. Napakabait na mga yan. Lalo na si... So, ibig sabihin, naging part ka ng Jeremiah kasi nasa likod ka, di ba mga Queen Payo? Hindi nyo alam tong Ate Pade na marami na rin nakasama ng mga matitinik sa larangan ng musika. Hindi, saka ito ngayon nila malalaman na nung nasunog yung bahay ng manager ng Jeremiah, pati that time, di pa uso yung, di ba, yung cellphone, wala namang landline lang, nasunog pati yung mga contact numbers ng members. So, ako lang ang nakakapagtabi. That time, meron ka. Kaya ko mag-memorize ng 300 numbers sa utak lang. Kasi di ba, uso nun, nililista lang yung mga So, sabi ko, kung di ko na yun, so, nung natataka sila, ba't walang tawag, sabi ko, nasunog ang bahay ng manager nyo. So, etong second lead, hindi niya inaasahan na siya pala yung sisikat, na wala isa. So, siya yung pumalit, kinakabahan pa siya, wala, still remember, di ba, na-recording natin? Taurus part, yung nangina, kinakabahan, sabi mo, sir, di ko kaya mo yan. Di ba sinasabi, kaya mo yan. Look at you now, di ba? Sumikat pa. Hindi sa kayo, tinan mo kung nasan ka ngayon, di ba? Kung hindi niya tinuloy yung nangihinayang, sana nangihinayang ka rin. Hindi, talagang destiny ni Olan yun eh. Yung kaibigan niya, nirefer siya na sabi, eto, kamukha ni Bambo to. Talagang grabe, phenomenal talaga yung pagsikat ng Jeremiah. Eto pa, mga kakwempay, kikwento ka. Kinakanta ko yung mga kanta nila sa video okay. Yung song, di ba na, kapag ako ay nagmahal, yan, yung pati yung song ng Jeremiah, ginamit yan, di ba, sa movie nila Julina and Marvin, yung Loves Kita, okay ka lang. I was also there sa movie marathon, so first time kong maka-attend nun, KJ. So, nakita ko, sabi ko, ganito pala yung movie marathon, kompleto ng casting, ando yung director, kasi ito si director, asan si production manager, saan ang location, pati yung location manager, tatanungin ko anong song. So sabi ko, napakatagal pala. Akala mo, dahil sa movie na yun, nagamit yung song na nanghihinayang. Di ba, that time sa ABS-CBN, pagka matatapos isang program, nagpe-play sila ng song. So, would you imagine, 24/7, piniplay yung nanghihinayang. So, in a matter of one week lang, sikat na sila. Pati yung Tangerine, yung Tangerine naman, doon ako naka-assign. Yung kumanta ng, wag na wag mong magawa. Sila Arlene Salvado. So yun, sumikat din yun, yung all-female group na yun, na Tangerine, doon ako naka-assign. Si Larry tumutok sa Jeremiah. So nakakatuwa lang balikan, yung mga, yan. Tapos, sumunod doon, yung formula na. Yung kumanta ng, kunin mo na ang lahat. Yun, nagsilbi din ako doon. Yun na, yung lead singer noon is yung aking best friend, si Kel Gatdula na, yun, nasa ibang bansa na rin ngayon. Nag-South Border din siya, di ba? Nag-South Border din yun. Si Kel. Yun yung aking best friend at kumpare. Siya pa ang vokalista noon, siya ang lead singer noon mismo. Siya mismo. Saka mga kakwempay, alam mo, nung nag-start ko, nakakatuwa lang, maraming kwento akong narinig sa mga singer-songwriter.